with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "If the world hates you, realize that it hated me first. If you belong to the world would love its own. But because you do not belong to the world, and I have chosen you out of the world will hate you. Remember the word I spoke to you. No slave is greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will also keep yours. And they will do all these things to you on account of my name, because they do not know the one who sent me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Maglingkod. My dear children, this is now the day that you have waited for a long time because of your desire to receive the body of Christ, our Lord, our Savior, but in the form of bread. This is what we call the hosts, which by the power of transubstantiation and through the action of the priest is transformed into the body of Christ. Christ is really there, truly, substantially, in the bread, but the form is still the bread, the taste is still bread. So you are going to receive the Holy Communion today. As I explained to you during our orientation, the body of Christ is the food for your soul, because man is composed of body and soul. So we have to eat to nourish our body, the food on the table, breakfast, lunch, dinner. But we have also to feed our soul. And the food for the soul is both the word in the Bible, which gets into us by our hearing. And the second food is the food on the altar, the bread, the body of Christ. Pagkatapos sina ginatago sang pari ang sobra sa tabernakulo. So makita ninyong tabernacle, dira ginabutang ang lawas ni Kristo, ang ostias, agud nga sa sunod nga adlaw ipakalawaton liwat sa tawo, pakalawat sa tawo, kag ang hindi makakalawat bangod sang ila sitwasyon, kay nabatyagan nila nga hindi sila takos magkalawat sacramental, makaluhod sa layo, kag makahimo sang ila spiritual communion. That's why may mga Katoliko nga wala nagauntat simba, pero wala sila nagapangalawat, tungod nabatyagan nila kag na-realize nila nga ang ila sitwasyon, ila binagid sitwasyon sang kasal, hindi pa sila takos, pero wala sila nagauntat simba, kaya wala man sila ginakondenar sang Dios, kundi nga wala lang ginahatag sa ila ang dako nga pribileyo sang Santa Komunyon, kag hulaton nga mangin takos sila, makasal sila, makakonfesar sila, ma-regularize, ma-sacramentalize ang pag-iupod bilang mag-asawa, kagamo na ina ang paglinya para sa komunyon. Pero kung wala pa na nadabot nga estado sang kabuhi, ti ang ginarecommend sang simbahan, hindi maguntat pangamuyo kag magsimba
Pero ang himuon lang, magtulok sa Blessed Sacrament, kung wala misa, magbisita, o kung magtulok sa host, kag sa papainubuson nga tagipusoon, kag may dako nga pagtuo, magasiling, Lord, I am not worthy to receive you in the sacramental way, but I wish to receive you spiritually. Ginatawag ina spiritual communion. Buligi ako, Ginoo, nga madangat ko ang sitwasyon nga mangin ready na ako to receive you in the Holy Communion. Kung kaisa, kasado siya, pero maiban siya nga sablag sa iya spirituality. Wala siya nakakonfesar, pero balaan niya nga dako ang iya sala mortal. So ato siya sa iya pulungkuan, kag from afar, naga-venerate ka, naga-worship. That's why wala naton ginaubos ang ostias kada adlaw, kundi ginabinlan naton, kag ginabutang dira. Agod ang hindi makakalawat, makabisita sa simbahan, kag makahimo sila sang ila spiritual communion. Luwas dira ginabutang ang ostias sa tabernakulo, kay may sikol. Kag kung may sikol, kag pwede pa makakalawat ang ginabadlisan, gakuha ang pari sang Blessed sang Santissimo Sacramento, lawas ni Kristo, kag amo nang ginadulong sa nagamasakit. Bisan nga wala sila nakasimba, parte sila sang pag-worship sang community. Mga kabataan, amo ining mga simbolo nga dapat ninyo mabaton bilang Katoliko. Una, tubig. Tubig sang bunyag. Kag nakasubmit ang inyo parents ang inyo baptismal certificate, kay ang simbolo sang aton pagtuo nga tubig gingamit sa inyo. Ginbubuhan kamo sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo, kag nahugasan ang aton sala nga panublion. Kaduha nga simbolo, mga kabataan, cross. Ang krus ni Kristo. Pwede naton makita ang krus kaangay sina o sa aton balay o sa aton kulintas. Pero kung wala ka sang krus nga makita, pwede ka gid makahimo sang krus sa imo kaugalingon. Kamagasiling ikaw sa ngalan sang Amay, sang Anak, ka sang Espiritu Santo. Amen. Ginakrusan mo ang imo kaugalingon. Ang mga ginikanan, gina-allowed nga mag-krus sa ila bata sa agtang. Pero kung hindi mo bata, hindi ka mag-krus. Pababisahon mo lang. Pero ang ginikanan, tungod ginikanan sila, representante sang Dios para sa ila mismo kabataan, pwede nga makakrus sa ila bata. Ginaalaw ina sang church. Pero kung ang bata makapanguros na, ti budlay dabuton mo patong bata. Kung hindi pa siya kapanguros, lapsag pa siya, ti krusan mo. Pero kung makapanguros na siya prosine, hindi na pagdabuta iagtang kag krusan. Kundi hambalon mo, anak panguros. Kag siya na ang manguros sa iya kaugalingon. Hindi ko nagamasakit ang bata sa hospital. Kag hindi siya kahulag. O bisan gani iti gulang nga hindi siya kahulag. Ang nagabantay sa iya. Kay ti paralyzed na siya. Ginakrusan siyang nagabantay. Kay ang krus, simbolo sang aton pagtuo. Kag ang krus, ginakahadlukan sang panulay. Ang krus nagadala sang grasya. Ang krus among kabangdanan sang aton kaluwasan. O galing hindi lang kamo ka krus para sang pari nga nagabendisyon. Pwede kamo kapanguros sa inyo kaugalingon, pero ginareserba sa pari ang pag-aksyon sang krus kag pagbendisyon. That's why kung magsiling kamo, bless us, O Lord, and these thy gifts.
which we are about to receive from your goodness through Christ our Lord. Antes magkaon, ti nagapanguros lang kamo sa inyo kaugalingon. Pero kung may pari, pwede siya makasiling, bless us, O Lord, and these thy gifts. Cross ang simbolo sang aton pagtuo. May mga cross balang inyo balay. Ginabutang bala ninyo ang cross sa nagakaigo nga lugar. Sentro bala ang cross sa inyo balay. O kung ang inyo picture among sentro nga dako-dako, gwapa-gwapa, kagwala sang krus. Pwede man na, imo na balay, ikaw ang sentro. Pero sa magkakatoliko ikaw, hindi ka na sentro. Si Kristo na ang sentro sang imo kabuhi. Otherwise, kung ikaw pa ang sentro sang tanan nga nagkakatabo sa imo kabuhi, hindi ka matudtuod nga Kristiyano. Kaya ang Kristiyano nagsiling, it is no longer I who lives in me, but Christ lives in me. Cross, simbolo sa aton pagtuo. Sunod nga simbolo, tinapay. Tubig, cross, tinapay. Pero ining tinapay sa forma sang hostias, nga amoy na ang pagkakalawaton naton kag sang aton kabataan. Sunod nga simbolo, amo ang simbolo sang lana. Lana santa. Kag ina nga lana, ginagamit sa bunyag, sa ordinasyon sang pari, kag sa konfirmasyon. May lana man nga ginahaplas sa nagamasakit. Kay ang lana simbolo sa aton pagtuo. Ina, ihatag sa inyo sang pari sa bunyag, ihatag sa inyo sang obispo sa konfirmasyon, kag ihatag sang obispo sa ordinasyon sa pari. Kag may lana sang masakiton, ginadulong ina sang pari sa pagbadlis sa nagamasakit. Sunod nga simbolo amo ang kasal. Ang mag-asawa, kabalo kamo nga ang simbolo sang kasal, hindi mismo ang singsing, hindi ang belo, kundi ang mag-asawa mismo among simbolo sang kasal. Ang bana, ang nobyo, kag ang nobya, nga mahimo nga bana, kag asawa, nga mahimo nga tatay, kag nanay, mama, kag papa. May gradation siya. Primero, binunyagan lang sila. Nagnobyahanay sila, nobyo-nobya na sila. Nagpalapit sila sa simbahan, mag-asawa na sila. That's why may nagahiupod sa balay nga hindi mag-asawa. Magnobyo-nobya pa lang sila. Nobyo-nobya pero tatay-nanay na. Sa Katoliko, hindi. Ang nagakaigo nga stage is nobyo-nobya, bana asawa anay. Kag bana asawa na kamo sa isa kag isa, pwede na kamo mangin amay kag iloy sang pamilya. Tudlo ta na sa kabataan. Wala sang shortcut. Maiban gani nga tatay nanay na, pero hindi pa nobyo kag nobya. Nag-shortcut. Kitaya bilang Katoliko, simbolo ang kasal. And lastly, ang simbolo sang pagpatawad sang sala. Kamabatian ina sa pagsiling sang pari, ginapatawad ko ikaw sa imo sala, sa ngalan sang Amay, sang Anak, sa Espiritu Santo. Simbolo sang pagpenitensya. Penance, simbolo man ina sang pagkakatoliko. Ang pagkakatolikong wala penance, hindi tudod nga katoliko, kay hambal ni Kristo. Kung gusto mo magsunod sa akon, pasanang imo cross adlaw-adlaw, kag magsunod ka sa akon. Bahin sang aton pagkakatoliko, ang pag-antos. The world will hate us because of Christ. So amo nang simbolo, mga kabataan, nakabaton bala kamo sang tubig sang bunyag? Check, Father. Nakabaton na kamo sang cross, sa pag-cross sa inyo sang parents sang kamugin bunyagan, kag sang pari, kamaninoy-maninay? Yes, Father. Ano pang wala ninyo na baton? Komunyon, hostias, subong batunon ninyo. Nabaton na ninyo ang absolution? Check, Father. Ano pa? Ti kasal, Father. O hindi lang anay subong. Ang kasal iya sa sunod pa na. Hindi na iya subong ginabaton.
Lana pagid Father. Andi anay, sa nagamasakit na, mayo pang lawas nyo. Lala nakaadlaw. Subong, Santa Komunyon lang anay. Congratulations sa parents. Thank you very much sa mga teachers, kag sa aton katikist, nagprepara sa aton kabataan. Amen. Loving Father, through our rebirth in baptism, you give us your life and promise immortality. By your unceasing care, guide our steps toward the life of glory. Grant this through Christ our Lord. Amen.